Hindi naman matigil ito, wala rin mangyayari. Local leaders natin, kasama din minsan dyan. May mga gagong government officials, meron din mga gago rin sa service, but not all. Hindi lang ho ito mga otoridad natin ang pasok dyan. Pati yung mga politiko, masakit man yung sabihin, pati mga politiko natin. Sorry to say, but hindi ho lahat ng government officials wala nagagawa. At saka itong house na to, wala na-accomplish. Hey guys, what's up? My name is Sean Winin today. Alikat, pag-usapan natin itong, actually nag-react na dito si Teacher Mark earlier today, no? So medyo naghanap nga tayo na, tinignan natin kung totoo ba na wala nga talagang nahuli o naipakulong o kung ano pa man. Pero pwede natin kasing gamitin, pinakamagandang example is yung nangyari kay dating Pangulong Estrada. If marirecall ng ilan sa inyo, medyo matagal na po ito, pero nagkaroon po kasi ng involvement itong si Estrada sa wedding. Okay? Anyway, apart from that, dito kasi sa video na to, dito mo makikita yung style ng mga tulfo. Okay? So kung meron silang brand of justice, meron din silang style of grandstanding. Okay? So, obserbahin natin, magre-react tayo kung meron kayong kung meron kayong gustong i-input, feel free sa comment section. No? Let's go. Mr. Chairman, napansin ko lang ho, bakit, ito lang ho ba yung mga regional director natin sa buong PNP? We have the resolution tackle the region. Kasi if we're talking of illegal gambling, Mr. Chair, I suggest that we call all of the regional directors. Kasi ang gambling po ay masyadong proliferated na sa buong bansa. Hindi lang po sa Region 3, hindi lang sa Region 4, may Region 1, may Calabarzon, lahat. May dyan sa Cordillera hanggang sa ARMM. It's so proliferated, Mr. Chairman. Kulang ho ito. Nandito ang NBI. Nasaan bang CIDG dito? Nandito rin ba? Ang dami yung klaseng pasugalan, Mr. Chairman. Ang dami yung pasugalan, sus, Panginoon ko. Pagbabanggitin ho natin dito lahat ng kasugalan. Peryahan, bukis, STL, loting, waiting. Pati STL, ginagawang waiting. Online sabong. Kaya walang kinikita yung pagkor natin dahil kinukompetensya ng sugalan, Mr. Chair. Kahit anong gawin natin, yaw dito, kung hindi naman matigil ito, wala rin mangyayari. And this, bata pa ako, nag-iimbestiga ng Kongreso at Senado. Okay. This part, kindly take note of this. Okay, kindly take note of this because somebody nakasama nila was actually listening and taking note of what he's saying. Ng illegal gambling, ala naman ho nangyayari. So, we must do something about it kasi meron na ho talaga napakalalahan na ho sugalan. Problema, hindi lang ho ito mga otoridad natin ang pasok dyan. Pati yung mga politiko, masakit man hong sabihin, pati mga politiko natin, mga mga local leaders natin, kasama din minsan dyan. So, how do we stop this, Mr. Chairman? So, I would like to ask your wisdom. Thank you so much. Okay. Take note of what he said. No. Tinanong ba niya? So dito clearly, ang tinatanong lang dito ni Erwin Tulfo is how can we stop this? Pero wala siyang tinanong kung meron bang nakulong, meron bang nakasuhan, whatsoever. So clear naman sa atin yan, di ba? Na yan yung sinabi niya. Okay? And kung natatandaan nyo rin, sinabi niya, merong mga local officials na protector or involved. Yun yung pinapalabas niya dyan eh. As a matter of fact, I agree with you, no? Na talagang Mr. Chair, may I add, okay. I would like to put in motion to invite all the regional directors of the PNP, including the CIDG, next hearing para we can hear from them and they can explain. Kasi dito sa Luzon, ang sikat dito, weteng, loteng. Pagdating sa Mindanao, Visayas, masyaw. Yes. So,
I don't know. Yeah, we will So- do that, Congressman Erwin. What we have to discuss first is to tackle the resolution that pertains. Okay, medyo fast forward tayo. Okay, So, COMSEC, pakinggan natin tong sinasabi rito ni Erwin Tulfo. we will be inviting all the regional directors in the next hearing for Mr. this Chair. purpose. Yes, Mr. Congressman Chair, Erwin Tulfo. if I may just add. Kasi ho, sir, yung mga binabanggit na number 1,000, 5,000 na nahuli, yan po, sir, ang tawag sa linggo na yan, ay mga piyait. Yan yung mga binabangketa, yan yung mga hampas lupa ng mga mananaya. Ito yung part na pinapanood ko kay Teacher Mark kanina. Sobrang nakakagulat. And I agree with Teacher Mark. Sobrang nakakagulat na marinig ito kay Erwin Tulfo, knowing that, totoo nga din naman ang sinabi ni Teacher Mark dyan. Dati siyang DSWD secretary. Tapos tatawagin mo yung mga less fortunate. Ulitin ko I'm a registered social worker. At the same time, never po namin tinawag na hampas lupa ang mga kapos nating kababayan. So even if these people have less in life, we treat them with dignity. Tapos tatawagin lang ng isang dating DSW secretary na hampas lupa. 'Di ba? Very Tulfo nga. Tulfo nga. Pakinggan natin ulit yung sinabi niya rito. Kasi ho, sir, yung mga binabanggit na number 1,000, 5,000 na nahuli, yan po, sir, ang tawag sa linggo na yan ay mga piyait. Yan yung mga binabangketa, yan yung mga hampas lupa ng mga mananaya. Yan yung mga hampas lupang mananaya. Gusto ko siyang pakinggan ng mga Number 1,000, 5,000 linggo na yan ay yung mga hampas lupa ng mga mananaya na nahuli na nagtataya na 5 piso, 10 piso. Meron ka na bang nalalam 10 piso na nahuli sa lupa mga binabangketa na nahuli na nagtataya na 5 piso, 10 piso? Meron kaya na mananaya, yan yung mga hampas lupa ng mga mananaya, yan yung mga hampas lupa ng mga mananaya na nahuli na nagtataya na 5 piso, 10 piso. Meron ka na bang nalalaman o wala pang nababalita na may nahuli na administrator, operator ng illegal gambling? Wala pa, Mr. Chair. And hindi nakapagtataka because yung operator, yung mga... Talaga ba? Balikan natin dito si Erwin Tulfo. 10 piso. Meron ka na bang nalalaman o wala pang nababalita na may nahuli na administrator, operator ng illegal gambling? Wala pa, Mr. Chair. And hindi nakapagtataka. Akala ko ba media man to si Erwin Tulfo? Ito. Ano sabi dito? Huli sa illegal online gambling, February 18, 2024. Nasa 12 na individual ang dinakip ng pulisya dahil sa operasyon ng illegal na online gambling sa loob ng isang subdivision sa Parañaque City ayon sa PAGCOR. Okay? 12 suspect na tauhan ng national dinakip ang 12 na suspect na mga tauhan ng NCRPO at ng ACG-PNP kasama ang PAGCOR monitoring team sa pagsalakay sa illegal online site sa loob ng BF Northwest Subdivision. Okay? December 15, 2013. 25 hinuli ng illegal gambling, hindi nakapalag ang operator. Hindi nakapalag ang operator, collection agent o kabo
at mga tauhan ng illegal numbers game operation nang masakote sila sa pinagsanib na operatiba ng Nueva Ecija Provincial Office at Provincial Public Safety Company na sumalakay sa illegal. Operator. Tuloy pa tayo. 24 hinuli illegal gambling sa Quezon, May 22, 2022. 24 na kataong nasakote ng mga operatiba ng pulisya sa pinaigting na kampanya laban sa illegal gambling sa lalawigan ng Quezon. Diba? Oh. Ito pa. Balita. 8 Chinese hinuli sa online illegal gambling. 2019. psbalita.com. Police Service Balita. 2 arestado sa pasugalan sa Indanan, Sulu. March 29, 2022. Oh. Diba? Ano sinasabi niya, no, ni Erwin Tulfo na wala pa daw nahuhuli? Balikan natin. Because yung operator, yung mga management, itinatago yun. Yung hinuhuli lagi ng mga otoridad natin, yung mga nagtataya sa lupa, yung mga 10 piso, 15 pesos, 20 tong each. Pero yung mga management, yung mga leader, yung mga financier, yung mga protector, hindi nakukulong. Wala Ito, Tulfo. Tulfo talaga, guys. naman na i-report, Mr. Chair, di ba? Kaya tingin tuloy ng tao, moro-moro lagi itong investigasyon natin because nothing is... So, anong tawag kaya dun sa sa mga articles tungkol dyan sa mga nahuhuling mga operators, online gambling, yung mga tao sa back-end, yung nag-ooperate ng mga machine, anong tawag dyan sa mga yan? Hindi ba huli tawag doon? happening for the longest time. Wala pong nakukulong. May nakulong na po ba na gobernador? May nakulong na po ba na mayor? May nakulong na ba konsehal? May nakulong na ba regional director, provincial director? Wala pa pong nakukulong, Mr. Chair. Okay. Punta tayo ngayon dito kay... Kung maalala nyo, guys, no? Asan na yun? Pakita ko sa inyo. Estrada. Waiting. Sabi dito, in 2000, Estrada was accused of illegally accepting payoffs from various sources, including Wedding, a popular local number game, sparking a national controversy that led to the House of Representatives voting to impeach him. Hindi lang gobernador, presidente pa ng Pilipinas. Diba? Was accused of illegally accepting payoffs from various sources, including Wedding, a popular local number game, sparking to national controversy that led to the House of Representatives voting to impeach him. Diba? Mas mataas pa. Presidente pa ang na-impeach dahil lang nasangkot o inaccuse na pagbintangan ba ito or what? Oh. Wedding scandal remains most troubling issue for Estrada. If you're a media person, it's very impossible na hindi mo alam yung tungkol dito. Diba? Mr. Chair. And that is a big challenge for the PNP who are... Ngayon magsasalita na dito si Magsasalita na si Goma. That this time, malilinis po natin ang hanay ng ating pong mga LGUs at ang ating pong PNP. Congressman Richard Gomez.
You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, personally, it would be demeaning to say that this committee, more so this House, has not accomplished anything in investigation similar to what we are doing here. Pakiramdam ko tuloy ito si Congressman Gomez irritable sa pagiging grandstanding ng mga tulfo. Not all elected government officials are guilty of illegal gambling. In fairness naman kay Erwin Tulfo, sinabi naman niya some. Hindi naman niya sinabing all. May mga gagong government officials, meron din mga gago rin sa service, but not all. We cannot say that to everyone, Mr. Chair. Ako, nag-mayor ako. Pinasara ko yung dalawang sabungan sa amin. Pinahuli ko yun. Pero, but sorry to say, but hindi ho lahat ng government officials walang nagagawa. At saka itong house na to, walang na-accomplish. Introducing Affinity. Dito makikita mo yung pagkairita ni ni Richard Gomez. Doon sa mga hindi po nakakaalam, sa totoo lang, supposedly, kung hindi man congressman itong si Richard Gomez, siya po ay isang doctor of philosophy. No? Siya po ay may doctorate na hawak. Ganyan po ka-accomplish academically si Richard Gomez. Diba? So he knows exactly what he's saying and he knows exactly what he's talking about. Apart from the fact that he wanted for a very long time. Ilang beses po bang natalo tong si Richard Gomez sa Ormoc? Pero hindi siya nag-give up eh. He continues to run every election hanggang siya na yung nanalo. At hindi naman niya binigo ang Ormoc, no? Mga tao sa Ormoc. He's done so many things during his time as a mayor of Ormoc. If you recall, there was even a time na tawag dito, yung related kay Kerwin Espinosa. Di ba yung tatay niya, mayor ng lugar nila? And he even said that Richard Gomez clean when it comes to involvement of drugs. Kasi minsan sa buhay ni Goma, siya yung, alam mo yun, siya yung nag-lead sa youth against drugs. Nakalimutan ko na yung tawag nung time na yon, but siguro sa iilang politiko, ito na si Richard Gomez yung masasabi natin talagang super diretso. Silang mag-asawa. And whatever it is that they have right now, galing yan sa pinagpawisan ni Richard Gomez during his time as an actor. Talagang marunong. I've watched, hindi ko pinagtatanggol si Richard Gomez dahil sa Tulfo, but I've watched many of his interviews. How he was able to acquire certain properties here and there. Very business-minded din itong si Goma. I watch his cooking vlogs, cooking videos. So doon, may mga nasi-share siya a little bit of his life. Okay, what he does, what he's fond of doing, or hobby niya. Sino bang hindi nakakakilala sa isang Richard Gomez even before he entered politics? Before nga siya nag-artista he made sure na siya ay nakagraduate 'di ba? Sa kolehiyo. Alumni po ito ng PUP, by the way. What we need to do is really to push the PNP to enforce yung trabaho nila, the CIDG, the regional directors. Gawin nila yung trabaho nila. All of us, we need to do our share. At hindi po tayo magmomoro-moro dito. Siguro I really don't get the word what he meant by hindi po tayo magmomoro-moro dito. Hindi ko magets yung point niya. Pero I sympathize with Congressman Erwin Tulfo yung kanyang nararamdaman because for so many years talagang walang nangyayari. And Mr. I also Chair. agree with
also agree with Congressman Gomez precisely because I became a mayor as well. At nung ako naging mayor, ang ginawa ko po dyan, pinatawag ko lahat ng mga illegalista. So, totoo nga na ang mga galing na to kay ano pa si Dan Fernando to, di ba? Galing na yan sa kanya. Totoo nga na ang mga mayor, congressman, mga governor, kilala nila at alam nila kung sino sa mga nasasakupan nila. Yung masasabi mo at alam mo na may alam at kilala ang mga lalo na yung mga barangay officials, di ba? Kilalang kilala nila yan. It's very impossible that they don't know. Pero yun nga yung tanong Kung i-combine, okay. Kung i-combine nga natin ito, i-minus na natin yung pagiging grandstanding ni Erwin Tulfo dyan sa sa session nila. May sense din naman yung sinasabi ni Erwin Tulfo dyan. May sense din naman yung sinasabi niya. Pero mas may sense of all sa kanilang tatlo. Ang mas may sense talaga is yung sinabi ni Richard Gomez. You don't need to reinvent the wheel when we already have the law. Proper and strict implementation lang ng mga batas ang kailangan natin dyan. Ang problema, wala naman sa batas Ang problema, nasa taong mo nag-implement. Hindi lang naman about dito sa illegal, di ba? Gambling na to. Pinulong ko sa opisina ko. Nilagay ko lahat ng mga illegalista dyan, lahat ng mga nabubukas dyan. Dito kayo. Illegal ang ginagawa ninyo, nalalaman natin yan. No? Pero, meron tayong legal na mga gambling. Di ba? At alam naman natin na binibiyak nila yan Kilala natin ang lahat ng mga So, ang tanong going back focusing dito sa sinasabi ni si Dan Fernandez to, tama? Nalilito ako kasi yung governor naman ng almost similar yung sounds like the same sa kanyang pangalan. Anyway, so dito sa sinasabi niya, if we're going to review yung locality niya, kamusta na kaya? Kasi here, clearly, sinabi niya na kinausap niya, ganyan, blah, blah, blah. So, ano nangyari? Wala na bang illegal na gambling sa lugar niya? Diba? Kasi kung meron, babalik lang sa kanya kung ano yung sinabi ni Richard Gomez. Kung si Richard Gomez nga, na-implement ng maayos kung ano ang batas, bakit siya hindi niya nagawa? Kung meron pa. No? Most probably, the reason why he's sympathizing with Erwin Tulfo is because hindi niya na-resolve yung issue ng gambling, illegal gambling sa lugar niya. Diba? Ganun lang yan illegal sa ating mga bayan. Pag tayo po ay punong bayan, alam natin yan But the problem is, of course, being a mayor, being a governor, or public official, or barangay captain, you have the right, di ba? You have the responsibility to make it right. And I told them, may legal tayo na dapat dalhin doon ang mga taya ng mga tao. Dahil legal yan Ang problem, itong mga illegal, binibiyak nila yan. At nilalagay nila doon sa hindi sila nagbabayad ng buwis. So, to cut the story short, hindi niya naayos yung illegality ng gambling sa lugar niya. Yun ba yun? And that's a problem. And they know it. They know it. Alam ito ng mga opisyal ng ating mga LGU. Hindi ba pwedeng hindi mo kilala yung mga gumagawa ng illegal sa iyong bayan? Ako, kilala ko ang gumagawa ng illegal sa aking bayan. And I'm worried, I'm worried. Dahil nakita natin ng data, and I'll be asking the PNP, Region 4, you have to dissect. You have to categorize all of this by province, by municipality. So, yun nga yung tanong Yung tanong natin, na-resolve niya ba yung issue ng illegal gambling sa lugar niya? Okay? Because Richard Gomez was able to do that. Ang tanong siya, bilang siya, sinabi niyang naging mayor siya, sinabi niyang kinausap niya yung mga illegal na nagpapatakbo ng pasugalan at kung ano-ano pa. So, yun lang naman gusto nating malaman Was he able to eradicate yung mga illegal gambling sa kanyang lugar? Municipality. Para makita natin kung sino ang pinakamataas sa illegal gambling,
makita natin kung sinong bayan, istasyon, ang pinakamatataas sa buong Region 4. Nasa ganon, makita natin sino ang hindi tumutupad at sino ang tumutupad. So, Congressman Erwin Tulfo, you have the floor. Mr. Chair, I just want to Ito, ilalabas niya na yung media card niya. clarify. I did not say that everybody, local government officials, Oh, true naman. Oh, sinabi lang niya, Sam. elected officials are involved in illegal gambling. My point is, my question was, may nakulong na po ba na mayor or na gobernador na nasasakupan niya yung kanyang lugar na may illegal gambling? Wala pa po eh. Well, that we don't know yet. Pero as just like what I said, as an example, it's one of the reason bakit na-trigger ang impeachment proceeding ni Estrada in 2000 because of his involvement to Weteng. congratulations po sa mga LGU natin na mga mayor, governor, na congressman na wala pong illegal gambling sa kanilang lugar because meron po silang political will. It's called political will, ladies and gentlemen. If you really don't want Kailangan talaga ng ganyang speech. it, then it won't happen if you're the mayor. I'm sorry, Mr. Chair, I haven't been a mayor or a governor, but Ito na. Media man daw siya. I was in the media before, but I know what's going on. If you are the governor or the mayor, you're the father of the province, you are the father of the city. He knows what's going on. So, if he really knows, eto, tanong natin, sino, between sa isang mayor at saka sa isang guy ni Erwin Tulfo na media personality, sino sa tingin nyo ang mas may alam sa nangyayari sa locality nila? 'Di ba? Sa tingin nyo, sino? Kung i-compare natin yung personal knowledge sa mga illegal gambling sa isang locality. Alam mo, to be fair din naman kay Erwin Tulfo during his time as a media personality, may mga ini-expose din siya mga tao. Mga illegality and so on and so forth. Hindi naman natin yan naalisin sa kanya. Pero hindi niya pwedeng sabihin that he knows better than anyone else in terms of kung halimbawa, if I'm going to compare what he knows sa alam din ni Richard Gomez when it comes to his locality as the mayor back then. Diba? So dito makikita mo, wala silang pinagkaiba ng kapatid niyang sino? Si Raffy Tulfo. However, ito yung however. Sa nakikita ko rito, medyo mas may sense ang sinasabi ni Erwin Tulfo more than kay Raffy Tulfo. Pero very evident din sa kanya ang pagiging grandstanding niya. 'Di ba? Kasi gaya nga ng pinakita natin, wala pa raw nakakasuhan, napapakulong ng mga operator. Pinakita naman natin yung mga article. 'Di ba? Kasi masakit din para sa mga peace officers natin o law enforcers natin, gaya ng mga taga-PNP, na madalas kasama ng mga taga-PAGCOR or NBI, na lumalabas parang wala kayong ginagawa, wala kayong nahuhuli. So obviously dito, walang alam si Erwin Tulfo na matagal nang may mga ganyang operasyon, matagal nang may ganyang usapin, matagal nang may ganyang hulihan. Hindi lang sa panahon na to. Tinatanong niya, may mga LGU local executive, like na mga mayor, governor, congressman, at kung sino-sino pa. Best example na nga dyan, presidente, di ba? Ibig sabihin, wala pong pinipili ang mga law enforcer, wala pong pinipili ang batas. Kasi hodang kung sino ka pa sa estado ng lipunan, pwedeng-pwede kang makasuhan at matanggal, gaya nga ng pagka-presidente ni Estrada nung panahon niya. 'Di ba? Although syempre, merong mga doon. Ang pagkakaalam ko back then, yung mga usap-usapan ng mga politiko,
kaya daw ginanyan si Estrada was because gusto niya na malegalize ang wedding. Okay? Gusto niya malegalize ang wedding. At pag nalegalize kasi ang wedding, malaking pera ang mawawala dun sa mga operators niyan. As in, pinakasikat na sikat nga si Bong Pineda ng ng Pampanga tungkol sa mga wedding. Pero hindi rin naman nila mapatunayan kung totoo nga na wedding lord itong si Bong Pineda. 'Di ba? Puro speculation lang. Nakatakbo pa nga. Naging public official pa nga yan si Bong Pineda sa pagkakaalam ko. So dito, may kita mo 'Di ba? Ito pa yung nakakatawa dyan. Namamayagpag pa to sa survey. So imagine mo yung chaos. Kung maging senador pa to. Dalawa na ang GS dyan sa loob ng Senado. Yun lang, ito, kahit papano, may mapapala ka kahit papano. Hindi gaya ng kapatid. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Every Sunday po pala. Meron po kaming live stream ni Mang Temyong. So normally, we talk about yung mga issues of the week. So, recently lang, pinag-uusapan yung sa poverty porn. Yun po yung natakal namin last night na inumaga na naman kami. Naawa na kay Mang Temyong. Hayaan nyo, ililimit na natin yan. Thank you po sa mga kaarmado, kabatas, mga katambay, at lahat ng mga kakaka. Hindi. We're one big happy family here. So, ayun. Maraming salamat po sa mga nag-tune in yesterday at saka sumama sa amin from start to finish. Diba? I'll see you in the next video, guys. Bye!